The first question for me to answer is, in what ways does globalization impact daily life? Provide 3 examples. So, 1, access to goods and services. Dahil sa globalisasyon, mas marami tayong nabibili sa other countries like gadgets, cellphones, ganyan, pagkain, ganun. Pagkain, mga damit, yan. Lalo na ngayon na yung tayong mga Pilipino ay hindi naman sa lahat, pero yung iba parang mas binavalue pa nila yung other, like yung imported products. Parang kumbaga hindi naman sa choosy, pero the others like that. For me, I'm judgmental. So, at of course, mas mura at mas madali nating makukuha na galing sa ibang bansa. And then the second one is the job opportunities. Or work practices. Ganon. Kasi sa ibang bansa, like now na parang mas parang mas kumbaga nag-upgrade pa, ganon. Kasi pwede kang mag-work like yung virtual assistant, ganyan, yung sa mga BPO industries, mga ganon. And then mas maraming opportunities kasi pwede kang magtrabaho through online. And then the last one is the third example is the cultural exchange. Cultural exchange and social media. And social media. Like now, mas madali nating matututunan yung other culture ng mga iba't ibang countries, yung mga ganyan. Kasi through search sa ating Google, yan, pwede nating doon mapag-aralan yung mga kultura ng ibang bansa. The second one is, what are some of the biggest challenges faced by migrants in foreign countries? Una, language barrier. Lalong-lalo na kung hindi mo natutunan yung wika nila. Pero siguro mga 50% or 30% siguro na may natutunan ka pero hindi siya gaanong masterized na master mo. So yun, mas mahirap makisalamuha sa mga tao doon sa ibang countries. The second one is discrimination. Some of the OFW nadi-discriminate sila. Lalong-lalo na sa mga sa mga Pilipino, sa mga Pinoy OFW. Yung OFW kasi hindi lang naman kasi Pinoy lang. There are other countries na pumupunta din sila sa ibang country, like that. And of course, parang nafe-feel nila na parang kumbaga biased, nagiging unfair na. And the third one is the legal and employment struggles. Ngayon, mahirap nang makakuha ng legal, lalo na may namimik ka ng documents, may mga fake pa na agency, ganun. So, mahirap na. Lalo nga lang ngayon, kalat na kalat ang mga scammers, 'di ba? Paano 'yun? Kaya yung nung nanonood ako ng tadhana, may mga fake agencies na, so ayun, pumunta sila doon pero wala silang amo. Kasi nga fake agency yung kung saan sila nag-apply. Okay? And the third question is, is globalization leading to a more unified or more divided world? So, ang globalisasyon ay nag-uugnay sa mundo. Kasi mas madali nating communicate
makipag-communicate, paghahalo-halo ng mga ibang kultura. Pero may hati rin ito, may hati rin. Kasi, nagkakaroon din ng pagkakaintindihan sa ekonomiya, politika, yan, mga ganyan, kultura. Yeah. Pero depende rin yun sa kung paano hinahandle ng bawat bansa. And the fourth question is what are the consequences of low birth rates in highly developed countries? Okay, for aging population. Umaga mas marami yung matatanda, less yung ipinapanganak, kung kaya't yung mga kabataan, sila mismo yung nagtatrabaho para sa kanila. Pero dito, pero kino-compare natin sa Pilipinas, kahit pa nga mga seniors, nagtatrabaho sila. Like my grandparent, my lolo, at the age of 74, 74, nagtatrabaho pa rin siya. Yeah. I just want to share it. And of course, labor shortage. Kung kaya't yung bansang yun, naghahanap sila or nag-hire sila ng mga tinatawag nating OFW kasi nga kulang sila sa workers. Kung kaya't nag-hire sila ng mga OFW. And then, economic decline. Yeah. Kung kaunti ang population, mas kaunti ang consumers and the workers. Kung kaya't pwedeng makaapekto yun sa kanilang ekonomiya, mas bumagal pa yun. Yeah. So, fifth question, how does regionalization differ from globalization and what are its advantages? Yeah. Globalization ay pinapalakas ang ugnayan ng isang bansa sa isang rehiyon like the EU and ASEAN. At ang globalisasyon naman ay pinapatibay kung saan pinagkakabit ang buong mundo. Yeah. And the advantages, what are its advantages? Yeah. What are its advantages? So, mas madali ang pakikipagtulungan sa sa kalapit na bansa. Like sa Pilipinas, tumutulong ay di ako nag-search pa. Yeah. And then napapanatili natin ang kultura at pagkakakilanlan ng isang region. And of course, mas simple ang trade kasi kalapit lang na bansa. Hindi ka ganong gumastos sa mga transportation. Yeah. And then the last question is global cultural replacing local cultures or are they coexisting? Of course, may epekto ang global cultural sa lokal na kultura pero hindi ibig sabihin na nawala ang tradisyon, kasi dahil ang kultura ay nag-a-adapt, hindi mawawala, like yung parang nag-upgrade ba ganun, like the K-pop, pero may OPM naman sa atin, tawag natin ba OPM, like yung Jollibee pero may McDo naman, pwede lang naman Jollibee lang naman, may mga pa yun, other example, siguro cause of yun yung ways to earn nila para sa ekonomiya din.
Dahil nakakatulong din para sa ekonomiya.